Sa isang maliit na bayan sa Mindanao, isang kakaibang multo ang bumabalot sa takot tuwing Pasko. Ang multong Pasko. Hindi ito ordinaryong multo. Ito'y nagpapakita sa lahat at may kakayahang manakit. Simula noong unang lumitaw ito noong 1990s, marami na ang nakaranas ng kanyang presensya, kabilang na ang lolo ng ating kwento. Sa kabila ng tapang ni lolo, bigla na lang siyang nawala noong 2010 at tila may kinalaman ng multong Pasko sa kanyang pagkawala. Ano nga ba ang lihim na dala ng multong ito? Alam kong hindi ito ang tamang panahon para magbahagi ng katatakutan, pero may dahilan ako kung bakit ngayon ko ito ginagawa. May kinalaman kasi ito sa Pasko. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong 2010. Sa isang maliit na bayan sa Mindanao, may isang kwento na paulit-ulit na sinasabi ng mga tao tuwing sasapit ang Pasko. Ang kwento ng tinatawag nilang multong Pasko. Unang nagkwento sa akin tungkol sa multong Pasko ay yung lolo ko. Sabi niya noong 1990s daw ay may lumitaw na multo sa kanilang bayan. Ang multo raw na ito ay hindi katulad ng ibang multo na nagpapakita lang sa ilang tao. Ang multong ito raw ay nagpapakita sa lahat at hindi lang nagpapakita, nananakit pa. Ang multo raw ay isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na damit at may itim na sombrero. Para bang lumulutang siya sa dilim, parang anino na walang mukha. Parang si kamatayan daw kung ilarawan ng mga nakakita rito. Sabi ni lolo, nung una raw na lumabas ang multo ay Pasko. Kaya tinatawag nila itong multong Pasko. Marami raw ang nakakita rito na naglalakad sa gitna ng kalsada. Ang iba ay tinatawanan pa ito dahil akala nila ay nagpapatawa lang. Pero nang bigla raw na mawala ang lalaki, ay doon na nagsimulang matakot ang mga tao. May mga nakakita raw na pumasok ito sa kakahuyan at doon nawala. Sa mga sumunod na araw ay may mga nagsasabing nakita nila uli ang lalaki. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na ito naglalakad lang. May mga nagsabing sinundan sila ng lalaki. May mga nagsabi na nanakbo sila palayo dahil pakiramdam nila ay aatakihin sila ng lalaki. Maraming kwento ang lumabas tungkol sa lalaki at sa paglipas ng panahon ay mas dumami pa ang nakakita rito. Noong magkaroon ng mga online group ay isa ito sa mga pinag-uusapan ng mga tao sa amin. Maraming nagbahagi ng kanilang karanasan sa multong Pasko. Sa tingin ko ay nagulat din si lolo dahil hindi niya inaasahan na ganoon karami ang nakaranas na makita ang multong Pasko. Isa sa mga karanasan na hindi makalimutan ni lolo ay noong nagpunta sila ng mga kaibigan niya sa gubat para manghuli ng mga hayop. Hating gabi na raw noon at naglalakad sila sa gubat nang makita nila ang isang patay na baboy ramo. Sariwa pa raw yung patay na baboy ramo at puno ng sugat. Parang may umatake raw dito at pinatay ito. Nagtaka sila kung anong hayop ang pumatay doon dahil sa pagkakaalam nila ay walang ganoong klaseng hayop sa gubat na iyon. Natakot sila at nagpasya na umuwi na lang. Nang gabing iyon ay nagising si lolo sa mga sigaw. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang nagmumula ang mga sigaw sa bahay ng isa sa mga kaibigan niya. Tumakbo siya papunta roon at nakita niya na duguan yung kaibigan niya. Patay na ito at yung tatay nito ay sinasabi na inatake raw ito ng isang malaking lalaki na walang mukha. Ang sumunod na araw ay may narinig na naman silang sigaw. Isa na naman sa mga kaibigan ni lolo ang inatake ng multo. Sa loob ng 3 araw ay isa-isa silang inatake ng multo. Si lolo na lang ang natitira at alam niya na siya na ang susunod. Kaya naghandaan na siya, parang sundalo na handang lumaban. May isang pamana si lolo na ipinamana pa sa kanya ng kanyang lolo. Isang kutsilyo na ayon sa kanyang lolo ay nagamit na ng kanilang mga ninuno sa pakikipaglaban sa mga mananakop. Isa itong simbolo ng tapang at pag-asa ng kanilang pamilya. Sa Pasko ay nagising si lolo sa tunog ng basag na bintana. Parang may halimaw na pumasok sa bahay nila
ang ingay ng mga yapak sa bubong, parang mga yabag ng kamatayan. Nagising din ang buong pamilya niya. Hindi lang siya ang nakarinig noon, tapos ay narinig nila ang mga yapak sa bubong. Doon na natakot si Lolo. Akala niya ay siya lang ang aatakihin ng multo, pero mukhang pati pamilya niya ay idadamay pa. Lumabas si Lolo na dala yung kutsilyo at nakita niya na nasa bubungan yung multo. Nakatayo ito doon at nakatingin sa kanya. Tapos ay tumalon ito pababa. Tumakbo si Lolo papunta sa multo at sinaksak niya ito. Pero tumagos lang yung kutsilyo sa katawan ng multo. Tumawa raw yung multo at sinuntok siya sa mukha. Tumilapon siya at nawalan ng malay. Pagkagising niya ay nasa bahay na siya at yung mga kapatid niya ay umiiyak sa tabi niya. Sabi ng tatay niya ay nawalan daw siya ng malay sa labas at nung makita nila ay may pasa siya sa mukha. Nung sabihin niya na inatake siya ng multo ay hindi naniwala sa kanya yung tatay niya. Pero yung nanay niya ay naniwala dahil nakita raw nito yung multo na nakatayo sa bubong. Nung sumunod na taon ay may mga nagsabi na nakita nila uli yung multo. Pero hindi na ito umatake. Naglalakad na lang ito sa kalsada, parang multo sa ilalim ng buwan, at bigla na lang nawawala na parang usok. Si Lolo ang isa sa mga nakakita noon. Sinubukan niyang saksakin uli yung multo pero tumagos lang uli yung kutsilyo niya. Natawa raw yung multo at naglakad palayo. Sinundan ni Lolo yung multo hanggang sa pumasok ito sa kakahuyan at nawala. Tuwing Pasko raw ay ganoon ang ginagawa ng multo. Nagpapakita ito at naglalakad sa kalsada. Maraming nakakakita rito at lahat sila ay sinasabi na walang mukha ang multo. Sabi ni Lolo ay hindi niya alam kung bakit ganoon ang itsura ng multo. Pero sa tingin niya ay may kinalaman doon ang kutsilyo niya. Baka raw dahil tumagos sa katawan ng multo, ang kutsilyo ay nagbago ang anyo nito at nawala ang mukha. Sabi pa ni Lolo ay baka kung iba raw ang ginamit niyang armas ay napatay niya ang multo. Pero sa tingin ko ay nagbubuhat lang siya ng bangko. Hindi naman siya nakasugat man lang sa multo. Ang multong Pasko ay patuloy na nagpapakita sa amin tuwing sasapit ang Pasko. Marami pa rin ang nakakakita rito, pero sa kabutihang palad ay hindi na ito umatake pa. Parang may nagbago sa kanya. Mula sa isang halimaw na puno ng galit, naging anino na lang siya ng nakaraan. Siguro ay natatakot na lang ang multo sa tapang ni Lolo. Pero sa kabila ng tapang ni Lolo ay may isang bagay na hindi ko maintindihan. Noong 2010 kasi ay bigla na lang nawala si Lolo. Parang kinain siya ng dilim at sa tingin ko may kinalaman dito ang multong Pasko. Basta isang araw ay hindi na lang namin siya nakita. Hinanap namin siya pero hindi na namin siya nakita pa. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung ano ang nangyari kay Lolo. Parang may butas sa puso namin na hindi mapunan, lalo na tuwing Pasko. At kung tama ang hinala ko ay baka nga ang multong Pasko ay patuloy pa rin sa paglalakbay at naghahanap ng mabibiktima. Sana ay hindi na ito umatake pa. At sana ay mag-alay na lang ng kandila ang sino mang makakita sa multong Pasko. Baka sakaling isa sa mga kandilang iyon ay para kay Lolo. Nakakatakot isipin na kahit gaano pa katapang si Lolo, hindi pa rin niya nalabanan ang multong Pasko. Ang kwento natin ay nagpapaalala na may mga misteryong hindi natin kayang ipaliwanag o labanan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming kwentong katatakutan. Abangan ang susunod na upload, hindi kayo mabibigo. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim at baka ang multo ay nasa tabi mo lang.